Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Sa gitna ng malaking problema ay nakilala niya ang binata, pero ginamit lang pala siya nito dahil may malaking galit ito sa ama niya. Ngunit hindi niya akalaing ito pa ang kanyang masasandigan sa gipit na kalagayan. Atin puntunghayan ang isa pang maikling istoryang pinamagatang All My Life. Kaya niyo bang bumalik sa sasakyan, sir? Ang tanong na iyon ni Mang Imo ang pumukaw sa magic spell na nakiraan kina Jenny at Nick. Alalayan niyo na lang ako, sabi ni Nick. Mukhang napasama ang bagsak ko eh. Tinulungan din ni Jenny si Mang Imo na alalayan si Nick. Sinampay niya sa kanyang balikat ang braso nito. Bagamat masarap sa pakiramdam niya na magkadikit sila ni Nick na tulad niyon, ay ayaw naman niyang i-entertain ang damdaming iyon. Hindi niya nakakalimutan ang malaking atraso ng daddy niya rito, ang dahilan kung bakit isinama siya nito sa lugar na iyon. Nagwo-worry ako sa iyo, akala ko'y nabalian ka, sabi niya habang pabalik sila sa farmhouse. Mas nagwo-worry ako sa iyo dahil nagtatatalong ka kanina kapag may kumakagat sa pain mo, nakangiting sabi nito. Nakakapag-usap na sila ng parehong nakangiti. Komportable na siyang kasama ito. Wala nang pangamba at galit kahit na magkaaway ito at ang daddy niya. Grabe ho ba ang pilay niya? Nag-aalalang tanong ni Jenny kay Aling Nelly pagkatapos na tumawag si Mang Imo na manghihilot para ipasuri ang kalagayan ni Nick. Hindi naman daw, may kaunting pilay lang siya sa balikat, sagot ni Aling Nelly. Pagkaalis na manghihilot ay kinatok niya si Nick sa kwarto nito. Come in, narinig niyang sabi nito sa loob. Dahan-dahan niyang itinulak pabukas ang pinto. Nakita niya ito na nakaupo sa kama nito. Okay ka lang? Hindi na ba masakit ang shoulder mo? Medyo masakit pa. May na-dislocate yatang buto. Nakalimutan kong city boy nga pala ako. Natawa siya. Actually, gusto ko lang magpa-impress sa iyo kaya lakas loob akong umakyat sa puno, sabi nito. Pagkatapos niyon ay ilang sandaling namayani ang katahimikan. Nick, sorry kung napagbintangan kitang sinungaling at tinawag na kidnapper. Paghingi niya ng paumanhin dito. I understand. Normal reaction lang naman iyon. Ako nga dapat ang mag-apologize sa iyo dahil nadamay ka sa gulong ito. Hindi na ako galit. Ayoko na ring isiping kinidnap at hinostage mo ako rito. Isipin na lang nating isinama mo ako rito at niyayang magbakasyon. Thanks, I was wrong nang isipin kong spoil brat at childish ka. Sensible at malalim na tao ka pala. Dapat ay galit ka pa rin sa akin dahil ikaw ang pinang-blackmail ko sa daddy mo. Siguro nga, hindi na ibabalik sa iyo ni daddy ang overview kung hindi mo gagawin ito. But what if magmatigas pa rin siya? Nagkibit ito ng mga balikat. Matagal bago ito sumagot. I think I have no choice kundi ibalikan na lang sa pamilya mo. Baka mapaanak ka pa rito. Malayo pa naman ang ospital dito. Eh di ikaw ang magpaanak sa akin. Biglang natawa ito. Alam mo bang numero 1 nerbiyosa si Aling Nelly? Namatay kasi sa panganganak ang kapatid niya. Isa pa naman siya sa nag-a-assist sa hilot noon. Pero may experience na ako sa pagpapaanak. Talaga? Amused na reaksyon niya. May buntis na inabutan ng panganganak sa eroplano noon. Katabi ko pa sa business class. Walang doktor, kahit nurse o midwife man lang sa mga pasahero. Kaya ako nag-assist sa isang stewardess. Kaya lang, ninervyo siya dahil sa laki ng baby. I had to take in charge dahil pinanghihinaan na sila ng loob. Mga 2 hours pa bago kami makarating sa destination at makalanding sa pinakamalapit na airport. What an experience! One of the most memorable, imagine, naging instrument ako sa paglabas sa mundo ng isang bagong buhay. Naisip ko tuloy, what if sarili kong anak iyon? Nabuhay ba naman yung bata? Pabirong tanong niya. Oo naman, natatawang sabi nito. Naging ninong pa nga ako. Pilipino ang parent ng bata. If I'm not mistaken,
Mga 7 months na yung bata ngayon. Hindi pala ako dapat mag-worry kung sakaling abutan ako ng panganganak dito dahil may experience ka na pala. I'm not sure kung magagawa ko ulit iyon. There are times we're able to do something we don't imagine we are capable of doing dahil lang hinihingi ng sitwasyon. Saka hindi ka naman naabutan ng panganganak dito dahil ibabalik na kita sa daddy mo. Nagtaka siya kung bakit nakadama siya ng lungkot nang sabihin iyon ni Nick. Muli niyang tiningnan ang mga mata at mga labi nito. Sa tuwing matititigan niya ang mga iyon, pakiramdam niya ay may bahagi ng pagkatao niya na ayaw nang umalis sa piling ni Nick sa farm. Ano nga pala ang plano mo after giving birth? Biglang tanong nito. Umiling siya. I don't have any yet, pero siguro wala na ako ibang pwedeng gawin kundi palakihin ang baby ko ng mag-isa. Marami pang magagandang bagay na mangyayari sa buhay mo. You'll meet another man. Hindi iyong kasunduwag ng ama ng anak mo. Pagkatapos ng ginawa sa akin ni Randy, natatakot na akong muling pumasok sa isang relasyon. Natigilan ito. Did you say Randy? Oo, Randy ang pangalan ng walang hiyang boyfriend mo, paniniyak nito. Muli siyang tumango. Nagtaka siya sa nakikitang reaksyon nito. Napaunat ito sa pagkakasandal sa headboard. Randy Montero ba ang full name niya? Usigisapan nito. Oo, do you know him? Noon lamang din niya na-realize na kaapelyido pa pala nito ang dating nobyo. Where did you meet this Randy? Sa Santa Maria. Basta dumating na lang siya roon 3 years ago. Damit, galit na sambit nito. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Unfortunately, he's happened to be my half-brother. Nasupresya siya sa nalaman. What? Kapatid ko siya, hindi ko alam na sa Santa Maria napadpad ang lukulukong iyon. Hahanapin daw niya ang mami niya. Mula noon ay hindi ko na siya nakita. What a small world, sabi pa ni Nick. Pagkatapos niyon ay kapwa sila na tahimik. I'll talk to that bastard. Kailangan bigyan niya ng pangalan ng anak niya. Maya-maya ay galit na sambit nito. Ayoko Nick. Tanggi niya na tumayo at lumapit sa pinto para lumabas na ng kwartong iyon. What do you mean? May responsibilidad siya sa inyong mag-ina. Maigting na wika nito. Irresponsable siya at ayokong makasal sa isang lalaking irresponsable. Pero magiging illegitimate ang bata, Jenny. Napayuko siya. Hindi na baling maging illegitimate ang anak ko. Kung katulad lang naman din ni Randy ang kalalakihan niyang ama. Hindi bale, ako ang bahala. Hahanapin ko ang tarantadong iyon at kakastiguhin. Useless na rin Nick, ni ayoko na nga makita pa siya. I hate him. Gusto ko na siyang kalimutan. Hindi naman ako pababayaan ng daddy ko at ng pamilya ko. I made a big mistake when I loved and trusted him. Kaya nga ayoko na siyang bigyan pa ng karapatan sa baby ko. Natahimik ito habang nakatitig sa kanya. Hindi ako nagtatakang naging irresponsable si Randy. Wika nito, mali ang naging pagpapalaki sa kanya ng mother niya. Tiim pa rin ang mga bagang nasabi nito. Akala ko nga ay nagbago na siya mula nang sagutin ko siya. Pero lumabas din ang totoong kulay niya. Bumuntong hininga uli ito. Hindi bale, narito ako para akuin ang bahagi ng responsibilidad ni Randy sa baby mo. Your child is a Montero. Your child is a Montero. Pag-ulit niya sa kanyang isip sa sinabing iyon ni Nick. How I wish ikaw na lang ang Montero na naging daddy ng anak ko. Pero ano ang ibig sabihin nito na aakuin nito ang responsibilidad sa bata? Aalukin ba siya nito ng kasal para bigyan ng pangalan ang baby niya? Nag-iilusyon ka, Jenny. Sa palagay mo ba'y ma-attract sa isang babaeng pregi ang isang katulad ni Nick? Hindi na nagisnan ni Jenny si Nick sa farmhouse kinabukasan. Ayon kay Aling Nelly ay may inaasikaso raw ito sa bayan. Pero may inaabot na sulat sa kanya ang matanda. Ipinabibigay sa iyo ni Sir Nick. Natigilan siya, ngunit kinuha niya iyon. Jenny, pasensya ka na kung ano-ano ang nasabi ko tungkol kay Christopher Valdez. Hindi ko alam na anak ka pala niya. Paghingi ng paumanhin ni Aling Nelly. Ngumiti siya ng malungkot. Wala ho iyon sa akin. Nagpunta siya sa tabi ng bintana at doon tahimik na binasa ang sulat.
If you want to go home, you're free to do so, Jenny. Magpahatid ka na lang kay Mang Imo hanggang sa bungad ng Santa Maria. I'm sorry for bringing you into this mess, and thank you for your understanding. Take care of yourself. I'm hoping for your safe delivery. I wish to see the baby soon. Balungkot na tiniklop niya ang sulat. Itinataboy na ba niya ako? Tanong niya sa sarili. Nagbago na ba ng isip si Nick? Hindi na ba nito itutuloy ang balak na pagbawi sa overview? O gusto lang siyang ilabas nito sa gusot na iyon dahil isang Montero ang pinagbubuntis niya? Magpapahatid ka ba kay Imo? Tatawagin ko na siya. Nakahanda na ang sasakyan. Pukaw sa kanya ni Aling Nelly na hindi pa pala umaalis sa likuran niya. Ayoko ho, hindi pa po ako aalis dito. Halatang nagtaka ito sa desisyon niyang iyon. Paano niya ipaliliwanag ang nararamdaman na may bahagi ng pagkatao niya ang tumututol na umalis sa farm na iyon? Maghapong hinintay ni Jenny si Nick, ngunit nang sumapit ang hapon na hindi pa ito bumabalik ay medyo nag-alala na siya. Paano kung hindi na ito bumalik? Dahil akalata nito ay umalis na siya sa farm. Habang pabalik-balik siya sa sala at sa balkonahe, ay nakaramdam siya ng kaunting sakit ng kanyang balakang. Ngunit hindi niya ininda iyon. Mas nakapokus ang isip niya sa pag-aalalang baka hindi na bumalik si Nick. Bumalik ka, Nick. Please, narito pa ako. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nangangako si Daddy na ibabalik niya sa iyo ang kumpanya. Sabi niya sa sarili habang nakasandal sa railing na kahoy na balkonahe. Narito pa siya. Maang na reaksyon ni Nick nang bumalik siya sa farm kinagabihan at malaman na hindi pa umaalis si Jenny. Wala na nga sana siyang balak bumalik doon dahil inaasahan niyang aalis na si Jenny pagkabasa ng note na iniwan niya. Pero may kung anong nag-udyok sa kanya na bumalik doon. Tinanong ko siya kanina kung ihahatid ko na siya pero ayaw pa raw niya munang umalis dito, sir, sabi ni Mang Imo. Binalot siya ng pagtataka kung bakit hindi pa sinamantala ni Jenny ang pagpapalaya niya rito. Nasaan ho siya? Nasa kwarto niya. Tulog na kaya? Hindi pa siguro. Parang hinihintay ka niya kanina eh. Hinihintay? Hindi niya alam kung bakit malakas ang impact sa kanya ng salitang iyon. Bakit hindi pa siya umalis? Pinalalaya ko na nga siya. Hindi nga lang pwedeng ako ang personal na maghatid sa kanya dahil baka magkabanggalang kami ng daddy niya. Baka ipadampot na lang ako sa mga pulis sa kasong kidnapping. I have to talk to her. Pagpapasya niya habang paakyat sa bahay. Akma lamang siyang kakatok sa pinto ng kwartong kinaroroonan ni Jenny na bumukas iyon. Nick, sambit niya. Nagtaka siya kung bakit mukhang tuwang-tuwa ito nang makita siya. Para bang gusto siyang yakapin, ngunit inawat lang ang sarili. She's acting strange sa loob-loob niya. Bakit hindi pa siya bumabalik sa kanila? Samantalang nung unay, galit na galit siya sa akin sa pagdadala ko sa kanya rito. Bakit narito ka pa? Formal na tanong niya rito. Nawala ang katuwaang nababakas sa magandang mukha nito. Bakit? Ayaw mo na ba talaga akong makita rito? Himig na nagtatampong tanong nito. Noong isang araw na gustong-gusto kong umalis dito, ayaw mo akong pakawalan. Ngayon namang ayaw ko pang umalis, itinataboy na ako. Hindi sa tinataboy kita, Jenny. Pero iyon ang dapat. Iyon ang gusto mo, di ba? Ang makauwi na sa inyo. Papaano ang problema nyo ng daddy ko? Ikaw na ang nagsabing problema namin iyon ng daddy mo. Hindi ka dapat masangkot. Alam kong mali ang pagdadala ko sa iyo rito. Kaya nga nag-a-apologize ako sa iyo. Pero gusto kong tulungan ka, Nick. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nangangako ang daddy ko na ibabalik niya sa iyo ang kumpanya. Ako mismo ang makikiusap sa kanya. Tiyak pakikinggan niya ako. Ayaw na kitang gamitin, Jenny. Unfair sa iyo. Basta, hindi ako aalis dito, Nick. Matigas na paninindigan ito. Paano kung abutin ka ng panganganak dito? 7 months pa lang naman. Biglang napatigil ito sa pagsasalita at napangiwi. Jenny, nag-aalalang tanong niya rito. Wala ito, para lang namigat ang balakang ko. Hindi kaya manganganak ka na? Ano ka ba?
7 months pa lang ito. Pero may mga nanganganak na 7 months pa lang ang pinagbubuntis. Huwag mo naman akong takutin, Nick. Bihira lang naman ang ganong kaso. Ngunit napansin niyang muli itong napangiwi at napakapit sa hamba ng pinto. Saka nito isinapo ang isang kamay sa balakang nito. Mukhang masama na ang nararamdaman mo, sabi niya at inalalayan itong makalapit sa kama. Tell me how you feel. Wala ito. Ganito lang ang nararamdaman ko kapag gumagalaw ang baby. Pakiramdaman mong mabuti ang nararamdaman mo. Baka kailangan ka nang dalhin sa ospital. Hindi naman sumasakit ang tiyan ko. Itong balakang ko lang ang... Is the pain tolerable o sa tingin mo ay kailangan na nating magpunta sa ospital? Malayo pa naman ang ospital dito. Sa halip na sumagot ay napakapit ito sa kamay niya. Ramdam niya ang sakit na iniinda nito sa higpit ng pagkakapit nito sa braso niya. Halos bumaon ang mga kuko nito sa balat niya. Nababasa rin niya ang takot sa maamong mukha nito. Nadagdagan ang pag-aalala niya kaya tinawagan niya na ang mag-asawang katiwala. Mabuti pa nga sigurong dalhin na natin siya sa ospital. Sesyon ni Mang Imo. Mabuti nang nakakasiguro tayo. Binuhat siya ni Nick papunta sa sasakyan. Si Mang Imo ang nag-drive. Nakakangiti at matabil pa siya noong una. Pero nang tumagal na ang pagbiyahe nila ay dumadalas na ang paghilap ng tiyan niya. Mukhang katulad lang iyan nung unang nakita ka namin ni Rowena. Baka false alarm lang yan, sabi ni Nick na halata naman niyang nililibang lang siya. Hindi kasi niya mapigil ang pagniwi at pagkagadlabi sa tuwing sumusumpong ang paghilab. Nagpapapansin lang yang baby mo. Siguro nga sang-ayon niya. Ngunit sa sumunod na paghilab ay napadaing na siya. Bakit Jenny, matindi na ba ang sakit? Tanong ni Aling Nelly na katabi ni Mang Imo sa unahan ng sasakyan. Medyo dumadalaso saka tumitindi ang hilab. Naku, parang awa mo na. Huwag dito. Nasa gitna tayo ng daan. Wala pa nga tayo sa highway eh. Hindi ka dapat abutan dito, sabi ni Aling Nelly. Umandar na naman yung pagkanerbiyosa mo. Baka mauna ka pang himatayin sa mga nganak ha, sita ni Imo sa asawa. Muli siyang napakapit kay Nick na muling humilab ang tiyan niya. Aray, daing niya. Jenny please, not here. Malayo pa tayo sa ospital. Hindi ka pwedeng manganak dito. Wika nito na halatang nagsisimula na ring matakot. Masakit na Nick, parang manganganak na ako. Ha? Naramdaman niyang nagsimula na rin itong magpanik. Mang Imo, pakibilisan niyo pa. Ang pagmamaneho, baka mapaanak na rito si Jenny. Humugot siya ng malalim na hininga upang kalabanin ang sakit na nararamdaman. Ngunit pakiramdam niya ay gumagalaw ang bata sa kanyang tiyan at tila naghahanap ng dadaanan. Nick, gusto na yatang lumabas ng baby ko. Oh no, not now. Nick, hindi niya alam kung bakit pangalan nito ang nasasambit niya sa tuwing makakaramdam siya ng paghilab. Hindi mo na ba mapipigil? Worried ang itsurang tanong nito sa kanya. Umiling siya habang kagat ang kanyang labi at mula sa pagkakaupo ay nahiga siya. Ang ulo niya ay nasa kandungan ni Nick. Mang Imo, magminor muna ho kayo, utos nito sa katiwala. Bakit sir? Mukhang manganganak na si Jenny at hindi na tayo aabot sa ospital. Aling Nelly, tulungan niyo ako rito. Lumapit ang matandang babae sa likuran para tulungan si Nick. Gusto niyang maiyak sa sakit na nararamdaman, ngunit pinigil niya ang sarili. Masakit na masakit ba? Tanong ni Nick na nararamdaman niyang awang-awa sa kanya. Oo, hindi na niya napigilan ang paglandas ng kanyang mga luha sa magkabilang pisngi. Dapat ay kasama niya ang kanyang pamilya na mga sandaling iyon. Dapat ay nasa isang maayos na ospital siya na kompleto sa facilities. At higit sa lahat, dapat ay kapiling niya ang ama ng kanyang anak. Hawak nito ang mga kamay niya habang pinalalakas ang kanyang loob at iniibsan ang sakit na nararamdaman niya. Hindi niya tiyak kung nabasa ni Nick ang iniisip niya. Ginagap nito ang isang palad niya. Hold my hand, he whispered in a very comforting voice. Napakalaking bagay niyon para sa kanya na naghalo-halo na ang takot, pangamba at awa sa sarili. Nasa bandang ulunan niya ito, hinahaplos nito ang kanyang buhok. Lakasan mo ang loob mo, kaya mo yan, pagkukomfort nito sa kanya.
Si Aling Nelly naman ay abala sa paghimas-himas sa kanyang tiyan pababa. Mukhang manganganak na nga, sir. Kumpirma nito, mababa na ang bata. Migpit ang paghawak niya sa kamay ni Nick. Tell me, anong nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong nito. Paano ba niya i-describe ang sakit at hirap na nararamdaman niya? Paano ba niya sasabihing ditong natatakot siyang baka mahirap manganak at baka hindi niya makaya at may mangyari sa kanila ng baby niya? Kung ito sana ang ama ng anak niya, masasabi niyang lahat dito. Malaya siyang makakadaing dito. Muli niyang kinagat ang kanyang labi. Lalong humigpit ang paghawak niya sa kamay nito. Baka biglang lumabas ang baby. Nangangambang sambit niya. It's gonna be okay. Narito kami. Inutusan nito si Aling Nelly na pumosisyon para alalayang itong mailabas ang bata. Naku sir, alam niyo namang malakas ang nervyos ko kapag naalala ko ang nangyari sa kapatid ko. Pero wala na tayong choice, Aling Nelly. Kailangan nating tulungan si Jenny na makapanganak. Sige. Pumwesto ang matanda sa paanan niya. Pinaghiwalay nito ang mga hita niya. Nakita niyang hinubad ni Nick ang suot na polo nito at inabot kay Aling Nelly para gawing kumot. Inihanda siya ng matanda sa panganganak niya. Hinga ng malalim, pagkatapos sabayan mo ang hilab na mararamdaman mo. Huminga ka ng palabas para maitulak ang bata. Sinunod naman niya ang instruction nito. Diyos mio sir, nakalabas na ang bata. Parang hindi ko kaya ito. Nanginginig ang mga kamay ko. Nininervyos na si Aling Nelly. Jesus, malakas na bulalas ni Nick. He decided to take in charge. Inalalayan siya nito upang matiwasay na mailabas niya ang kanyang sanggol. Wala na siyang ibang iniisip na mga sandaling iyon kundi ang makaraos at alam niyang hindi siya pababayaan ni Nick. Alalayan niyo na lang ho ako, Aling Nelly. Narinig niyang sabi ni Nick. Parang alam na alam nito ang gagawin. May kabang naramdaman si Nick habang nakaposisyon sa paanan ni Jenny. Nung una ay nag-aatubili siyang makialam. Hindi niya maintindihan kung bakit mas kinakabahan siya ngayon kaysa noong una niyang maranasang magpaanak habang sakay siya ng eroplano. Dapat ay alam niya na ang gagawin dahil hindi iyon ang unang pagkakataong naranasan niyang magpaanak. Subalit may kakaibang takot siyang nararamdaman para kay Jenny. Lalo na nang makita niyang pawisan ito. Kagat ang labi, parang hindi niya kayang tingnang nahihirapan ito. I have to do this. God, help me this. Please help Jenny and the baby. Mahinang sambit niya habang kinakapa niya ang ulo ng bata. Nang mahawakan niya iyon ay napahinga siya ng malalim. Aling Nelly, tulungan at turuan niyo siyang mag-exhale para maitulak palabas ang bata. Pagkatapos, kumuha kayo ng lampin sa bag na dala ni Jenny para maipambalot sa baby. Oo, sir. Muli siyang napahinga ng malalim nang marinig na dumaraing sa sakit si Jenny. Naawa siya rito nang makita niya ang mga luhang naglalandasan sa magkabilang pisngi nito, ang panginginig ng mga labi at ang mga takot na nagpapawala ng kulay sa mukha nito. You can do it, Jenny. Come on, push. Kung gusto mong sumigaw, sumigaw ka. Ginawa naman ito. You're doing great. Hawak ko na ang ulo ng baby. Mag-exhale ka kasabay ng hilab para lumabas na siya. Kapag nakalabas na ang balikat niya, tuloy-tuloy na. Naramdaman niyang sumunod ito sa kanya sa bawat sabihin niya. Kaya mo yan, come on. Panghihikayat nito rito. Gustong-gusto na niyang tapusin ang paghihirap nito. Kung may magagawa lang siya para akuin ang sakit na nararamdaman nito, ay ginawa na sana niya. Oh, come on child, huwag mong pahirapan ang mami mo. Sabi niya, parang kinakausap ang sanggol habang nakasuporta ang mga kamay niya sa unting-unting paglabas nito. Dahan-dahan niyang hinila ang sanggol. Kumakaway na ang anak mo, Jenny. Now, I need you to give me one more big push and it will be over. Inihanda niya ang sarili sa paglabas ng sanggol. Muling umiri si Jenny kasabay ng impit na daing. Nang marinig niyang tila lumagutok ang paglabas ng balikat ng sanggol sa maliit na daraanan, ay nakadama siya ng relief. Hanggang sa maramdaman na lamang niya ang isang mainit at malambot na maliit na buhay sa dalawang kamay niya. Oh Jesus, nasambit niya habang maingat na hawak ang sanggol. It's over, Jenny.
Tuwang-tuwang sabi niya, pagkatapos ay tiningnan niya ang kasarian ng bata. It's a baby boy. Maingat na inabot niya ang sanggol kay Aling Nelly. Pagkatapos ay si Jenny naman ang inilalayan niya, hinaplos niya ang pawisang muka at noo at buhok nito, saka ginagap ang palad nito. Maliit lang ang baby pero macho, nakangiting sabi niya rito. Pakiramdam niya ay sarili niyang anak ang isinilang. Dahil sa magkahalong relief at kaligayahang pumupuno sa dibdib niya ng mga sandaling iyon. Nang ngumiti si Jenny, ay tila humaplos iyon sa puso niya. He wanted to kiss her. Hindi niya maunawaan kung bakit, basta may nararamdaman siyang parang gusto niya itong halikan. Bakit ganon ang nararamdaman niya para sa isang babaeng katatapos lang magsilang? Dahil ba, kahit na nawala ang kulay sa labi nito, ay very sensual pa rin ang mga iyon. Ang tingin niya ay lalo lang itong gumanda. Lalo itong naging ganap na babae pagkatapos na magsilang. Ngunit sinaway niya ang sarili dahil hindi niya dapat konsintihin ang damdaming iyon. Mang Imo, bilisan niyo ho. Kailangan makarating agad tayo sa ospital. Bilin pa niya rito nang muli na silang nagbabiyahe. Naramdaman niyang pinisil ni Jenny ang palad niya. Oh, bakit hindi ka na nagsalita? How does it feel to be a mommy? Ngumiti ito. Unexplainable, sambit nito kahit pinagpapawisan sa kabila ng malakas na aircon ng sasakyan. Thanks, Nick. Naglandasan na naman ang mga luha sa magkabilang pisngi nito. Oh, ngayon ka pa ba iiyak kung kailan nakaraos ka na? Sabi niya. Huwag mong bibigyan ng karapatan sa bata ang gagong Randy na iyan para matauhan siya. Tumango ito. Gusto kong makita ang baby ko. Kumpleto ba ang mga fingers niya? 7 months pa lang siya, baka may kulang pa sa kanya. Aling Nelly, pwede bang hawakan ni Jenny ang baby? Teka, hindi pa napuputol ang pusod ng bata. Saka, hindi siya umiiyak. Kinabahang lumapit siya sa sanggol. Bakit ho? Anong problema? Mukhang nahihirapan siyang huminga, sir. Nick, ang baby ko, narinig niyang anas ni Jenny. Ano hong dapat gawin? Tanong niya kay Aling Nelly. Mukhang kailangan sipsipin ang ilong ng bata. Natatakpan ng mucus kaya siguro hindi makahinga. Hindi na siya nag-atubili. Ginawa niya ang dapat para lamang maalis ang mucus na nakabara sa ilong ng bata. Pagkatapos niyang gawin iyon ay kumislot ito at pumuno sa loob ng sasakyan ang malakas na iyak ng isang bagong buhay. Yes, that's it. You're a Montero, child. Ipaalam mo sa buong mundo ang paglabas mo. Tuwang-tuwang sabi niya habang hawak ang napakaliit na sanggol na pilit namang inaabot ng tingin ni Jenny.